Bawat pagaspas ng mga pakpak ni Tandang Maya ay may kaakibat na pangamba na nagbibigay ng matinding tensyon sa kanyang isipan. Buhat ng masaksiyan niya ang kagimbal-gimbal na kaganapan sa bukana ng itim na lagusan ng mga demonyo at halimaw. Saksi ang kanyang mga mata kung paano paslangin ng kampo ng dilim ang mga mandirimang kalalakihan sa portal ng impyerno. Nang makarating ang matandang propeta sa kinaroroonan ni Binibining Luwalhati, ay mabilis itong lumapag sa lupa at muling bumalik sa dating anyo bilang isang matandang babae. Inilahad niya sa dalaga ang naging kaganapan sa lagusan at nasa matinding suliranin ang kanilang nayon na maaaring magdulot ng malagim nilang kamatayan. Sa puntong iyon ay sumigaw ang prinsesa sa kanyang sinasakupan na maghanda sa paparating na madugong labanan. Binibining Luwalhati, malabong manalo tayo sa digmaang ito. Napakaraming kalaban at walang laban ang ating hukbo. Ano na ang gagawin natin? Hindi basihan ang dami para matalo tayo sa digmaan. Mukhang minamalit mo ang aking kakayahan, Tandang Maya. Ibubuhos ko ang aking lakas na huwag tayong sakupin ng kampon ng kadiliman. Naniniwala ako kay Pedro na magtatagumpay siya sa kanyang misyon na makuha ang makapangyarihang balaraw. Tama ka, Binibining Luwalhati. Ang binatang sugo sa aking propesiya, ang huling barahan natin. Umaasa ako na makakabalik siya dito sa tamang oras. Magtiwala ka lang sa kanya, Tandang Maya. Nangako siya sa akin na lalagyan niya ng selyo ang lagusan ng impyerno. Nasa panig din natin ang prinsesa ng karagatan at ang mga mandiribang Magindara. Nararamdaman ko mula dito ang kanilang mga presensya na kasalukuyang nakikipaglaban sa mga halimaw. Ang kanilang seryosong usapan ay naudlot nang dumating ang kapatid ng binatang sugo na si Romano. Hawak ang isang mahabang sibat na may 3 talim at nagwika na huwag silang mababahala dahil tutulong siya na puksain ang napakaraming kalaban. Kahit alam niyang ordinaryong tao lamang siya, ay handa siyang makipagsabayan sa mga halimaw hanggang kamatayan. Handa na rin siyang ibuwis ang sariling buhay. Subalit ang lahat ng sinabi ni Romano ay hindi nagawang sagutin pa ng dalagang pinuno. Dahil papalapit na sa kanilang tarangkahan ang hindi mabilang na demonyo at mga halimaw. Mga kasama, ihanda ang mga pana. Paulanan ng palaso ang mga kalaban. Pasigaw na utos ni Binibining Luwalhati sa mga babaeng kanayon na nasa itaas ng mga bubong at puno. Bago magpakawala ang mga kababaihan ng palaso, ay sinindihan nila ang panudla ng apoy. Nang makarating ang sandamakbak na halimaw sa tarangkahan ng nayon, ay sabay-sabay nagpakawala ng palaso ang mga kababaihan. Walang pakialam ang mga kampo ng dilim sa mga lumalagablab na palaso na sumasalubong sa kanila. Dahil nakatapak na sa lupang sinasakupan ng mga taga-nayon ang iba't ibang klase na nilalang, ay hinugot ni Binibining Luwalhati ang kanyang espada at matapang na sinugod ang mga halimaw. Hindi hinayaan ng prinsesa na tuluyang makalapit ang kampon ng dilim sa bawat kabahayan kung saan nagtatago ang mga bata at ilang matatanda na hindi na kayang lumaban. Pati ang binatang si Romano ay umatake na rin gamit ang sandatan niyang sibat na may 3 talim. Lilia, Mahalya, protektahan niyo si Binibining Luwalhati. Huwag niyong hayaan na mamatay siya sa digmaan. Guguho ang islang ito kapag nawala ang prinsesa. Tutungo muna ako sa karagatan
para alamin ang kalagayan ng mga mandirigmang sirena na kasalukuyang hinaharap ang mga halimaw sa himpapawid. Huwag kang mag-alala, Tandang Maya. Hindi namin hahayaan ang kapatid ko na mapahamak ang prinsesa. Handa kaming imuwi sa sariling buhay, alang-alang sa kaligtasan ni Binibining Luwalhati. Tumango lamang si Tandang Maya sa naging sagot ng isang soro na tagapangalaga ng prinsesa. Labis na nagtitiwala ang matandang propeta sa kakayahan ng dalawang tagasilbi ng kanilang pinuno. Sa pagkakataong yun, muling nagpalit ang anyo ang matandang propeta bilang isang malaking ibon at mabilis na lumipad sa himpapawid. Ang tunay na layunin ng Tandang Maya kung bakit siya tutungo sa karagatan para hintayin ang pagbabalik ng binatang sugo. Lilibutin niya ang malawak na karagatan malapit sa sagradong isla para maaga niyang maibalita kay Pedro na nasa kalagitnaan ng delubyo ang nayon. Mahalaga ang nayon sa matanda, lalo na ang buhay ng prinsesa. May malalim at malaki silang lihim tungkol sa nayon kung bakit hinahangad ito ng mga kampon ng kadiliman. At ang lihim na itinatago ng mga taga-nayon ay hindi pa alam ni na Pedro at Romano. Habang lumilipad ang matandang propeta sa kalangitan, sa malayo pa lang ay natatanaw na niya ang mga mandirigmang sirena na walang tigil sa pag-atake sa mga lumilipad na taong paniki. Kaya't mas lalong tinaasan ni Tandang Maya ang kanyang paglipad bago lumihis ng daan. Ang gagawin niya ay lumipad lang ng lumipad, malapit sa islang pupuntahan ng nakatakdang sugo. Hindi maaring makalapit sa mismong sagradong isla dahil maaari siyang malagay sa panganib ang kanyang buhay. Ngunit ang islang iyon ay walang katiyakan kung ito ba'y totoo o sadyang pagsubok lamang sa binata. Samantala, nagmistulang arena ang tarangkahan ng nayon. Habang pinapaulanan ng mga palaso ng matatandang kababaihan na may kakayahang makipaglaban, ay walang tigil naman ang sagupaan ng mga mandirigmang kababaihan sa mga halimaw. Sa bukana ng nayon, gamit ang kanilang mga espada. Pinangungunahan ni Binibining Luwalhati ang nagaganap ng madugong labanan. Pati ang binatang si Romano na isang ordinaryong nilalang ay matapang na inaatake ang mga kalaban. Mga matatalas na metal laban sa mga matatalas na kuko at ngipin. Sa bahaging madilim na karagatan ay nagpatuloy lamang sa pagsasagwan si Pedro. Ngunit ang kanyang diwa ay nakatuon kay Binibining Luwalhati at sa kanyang kapatid. Dahil nararamdaman niya ang malakas na itim na presensya na nagmumula sa malayong kanyang pinanggalingan. Hanggang sa napatigil na lamang siya sa pagsagwan nang tumambad sa kanya ang napakaitim na hamog na nagtataglay ng malakas na aura. Ngunit hindi ito aura ng kampon ng kadiliman, kundi nag-uumapaw na enerhiya na may malinis at dalisay na kapangyarihan na hindi pa niya matukoy kung kanino nanggaling yon. Tingin niya ay sa lakas ng enerhiyang bumabalot sa kabilang dako ng itim na hamog, ay maaaring puksain ito ang napakaraming halimaw. Dahil nakaharang ang maitim na usok sa kanyang harapan, ay wala nang iba pang madaanan. Pinasok niya ang hamog na yun na walang pag-aalinlangan. Nagtataka siya kung bakit biglang bumigat ang kanyang katawan. Bawat pilantik ng kanyang mga braso para magsagwan ay tila may pumipigil sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung bakit parang may anong bagay na humahadlang sa kanyang paroroonan. Mutya! Mutya! Anong nangyayari? Bakit nahihirapan akong kumilos? Kailangan kita ngayon. Kailangan ko ang iyong kapangyarihan. Tawag ni Pedro kay Mutya sa kanyang isipan, sapagkat tila hindi umuusad ang kanyang bangka at parang nilamon siya ng itim na hamog. Pedro, nais man kitang tulungan, ngunit hindi ko magawa. Tulad ng sabi ko noon, ako ay ikaw, kapag namatay ka, mamamatay din ako. Hindi ko rin alam kung bakit
napaparalisa ako sa loob ng iyong katawan. May kung anong kapangyarihan na pumipigil sa akin na hindi makalabas sa iyong katawan. Marahil hudyat ito na nakarating na tayo sa tamang landas na iyong patutunguhan. Sa tingin ko, ito ang unang pagsubok papasok sa sagradong isla. Paliwanag ni Mutya sa binata na walang katiyakan. Sa puntong yun, wala siyang nagawa kundi ibuhos ang buong pisikal na lakas para makapagsagwan. Hindi na kasi umuusad ang kanyang bangka at hindi rin niya masyadong maikilos ang kanyang katawan. Ngunit napatigil siya saglit nang makita niya sa kabilang gawi ang nakakasilaw na liwanag na kasing kulay ng ginto at mga kumikislap na mga hiyas na hindi pa masyadong klarado sa kanyang paningin dahil sa makapal na itim na hamog. Tanging yun ang natatanaw niyang tanglaw sa madilim na paligid. Ang kumikinang na liwanag ay patuloy gumagalaw papalapit sa kanya hanggang sa tuluyan niya itong nasilayan. Isang gintong bangka na minamanipula ng isang matandang lalaki na may mahabang buhok, kulubot ang balat at nangangayayat. Subalit ang bangka ng matanda ay napupuno ng mga ginto, kristal at brilyante at mga hiyas. Nang makalapit ang bangka ng matanda kay Pedro, ay tahimik siya nitong pinagmasdan bago nagwika. Binata, ilang linggo na akong naliligaw sa kargatang ito. Hindi na ako makalabas sa makapal na hamog. Ilang araw na akong nauuhaw at nagugutom. Kung maaari, pwedeng makahingi kahit konting tubig. Kahit ilang patak lang tubig, maibsan ang aking uhaw. Bungod na wika ng misteryosong matanda. Walang galang na po, Lolo. Bakit ka po mag-isang naglalayag? Mapanganib sa isang matandang tulad mo ang maglakbay sa karagatan. Bakit napakarami mong ginto at hiyas? Isa akong mangangalakal ng mga ginto at hiyas. Naglalakbay ako sa buong kapuluan para magbenta sa mga mayayamang negosyante. Sa kasamang palad ay naligaw ako. Buhat nang makapasok ako sa makapal na hamog at hindi na muling nakalabas pa. Ani ng matanda sa kanya. Gayunpaman, hindi nasilaw sa mga ginto at brilyante ang binatang sugo. Kinuha niya ang supot na bigay ni Luwalhati na naglalaman ng kanyang pagkain at inumin. Malugod niya itong ibinigay sa matanda na patpatin ng katawan na halos kita na ang mga buto. Tinanggap ng matanda ang ibinigay ni Pedro at mabilis na nilantakan ng pagkain. Subalit nang buksan ng misteryosong matanda ang takip ng sisidlan ng tubig, ay kaunti lamang ang ininom nito at muling ibinigay kay Pedro. Nagwika ang matanda na sapat ang kaunting tubig na malunasan ang nanunuyo niyang lalamunan. Ngunit tinanggihan ni Pedro na kunin ang inuming tubig. Sinabi niya sa matanda na hindi siya nauuhaw at ubusin na lamang niya ito na ikinatuwa ng matanda upang masuklian ang kabutihan ni Pedro. Ay binigyan siya ng matandang lalaki ng napakaraming hiyas. Ani ng matanda sapat na ang ganong karaming kayamanan para baguhin ang kanyang buhay. Nabulalas ang misteryosong matanda nang tanggihan ni Pedro ang mga bigay niyang brilyante, dahilan para mamangha siya sa kabutihang loob ng binata. Nagulat na lamang ang binatang sugo nang humalakak na malakas ang matandang lalaki. Ngunit babae ang lumalabas sa kanyang bibig. Habang walang tigil sa kakatawang matanda, ay unti-unting naglalaho ang makapal na hamog. Mas lalong nagilala si Pedro nang biglang lumiwanag ang katawan ng matandang lalaki at lumutang ito sa ere. Ang gintong bangka na puno ng mga kayamanan ay biglang naglaho. Pedro, ikaw ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari sa akin. Hindi mo na kailangan hanapin ang sagradong isla dahil wala namang tagang ganoon. Maraming mga tao ang naglalayag na desididong matagpuan ang sinasabing isla na puno ng kayamanan.
Mga taong ganit sa ginto na nais maghangad ng marangyang buhay. Isang alamat lamang ang sagradong isla sa mundong ito. Ang iba sa mga manlalakbay ay inaasam ang makapangyarihang balaraw upang gamitin sa kasamaan. Marami akong nilalang na nakasalamuha na hindi nakapasa sa aking pagsubok. Mapalad ka, Pedro, at ikaw ang napili ko bilang bago kong Panginoon. Hindi ko alintana na isang pangkaraniwang tao ang magmamay-ari sa akin. Mahabang pagpapaliwanag ng misteryosang babae. Hindi lubos maisip ni Pedro na wala naman talagang isla. Bahagi lamang iyon ng pagsubok na ibinigay sa kanya ni binibining luwalhati at tandang Maya. At ang mismong mahiwagang babae na nagpakita sa kanya ay ang mismong makapangyarihang balaraw. Matapos magwika ng mayuming babae, ay nagpakawala ito ng nakakasilaw na liwanag. Dahilan para maipikit ni Pedro ang kanyang mga mata. Sa kanyang muling pagdilat, ay naglaho ang maywagang babae. Isang gintong punyal na puno ng brilyante ang hawakan, ang lumulutang sa ere. Gumagalaw ito na parang may sariling buhay. Dumating na rin sa punto na lumutang ito papalapit kay Pedro. Maliwanag na sa kanyang lahat na ang mahiwagang babae ay ang mismong sagradong balaraw na naghahanap ng bagong amo na kanyang pagsisilbihan. Ngiting tagumpay na hinawakan ng binatang sugo ang balaraw at nagulat siya nang maramdaman niya ang napakalakas na kapangyarihan. Ang kapangyarihan na nararamdaman niya kanina bago siya lamunin ng itim na hamog. Dumaloy sa kanyang katawan ang milyong-milyong boltahe ng kidlat na hindi niya lubos maunawaan. Dahil hindi man lang siya nakaramdam ng kaunting sakit kahit nilamon siya ng kidlat. Kaya pala hindi makakilos kanina si Mutya dahil mas makapangyarihan sa kanya ang balaraw. Ngayon dalawa na ang taglay na kapangyarihan ni Pedro. Ang Mutya ng bulalakaw na may sariling buhay sa kanyang katawan at ang makapangyarihang balaraw na may sarili ding espiritual na buhay. Nagulat na lamang ang binatang sugo nang biglang dumapo sa kanyang bangka ang malaking ibon na Maya. Hindi niya alam na ang matandang propeta ang nasabing ibon. Nalaman na lang niya ito buhat nung magsalita ang dambuhalang Maya. Salamat at nakapasa ka sa pagsubok, Pedro. Kailangan mo na makabalik sa nayon. Nasa delikadong sitwasyon ngayon ang aming sinasakupan. Nakasalukuyang sinasalakay ng kampon ng kadiliman. Nasa panganib ngayon ang buhay ng prinsesa. Kailangan namin ng tulong mo. Ani ni tandang Maya kay Pedro. Upang mabilis siyang makabalik sa isla, ay sinabihan siya ng matandang propeta na sumakay na lamang sa ibabaw sa kanyang likod, pabalik sa nayon. Sapat na ang lapad ng kanyang katawan para sakyan ni Pedro, na hindi naman tinanggihan ng binatang sugo. Nang makasampa siya sa likod ng malaking ibon, ay mabilis na lumipad si tandang Maya. Habang nasa himpapawid sila, nakiusap ang sugo na dumaan sila sa nagaganap na labanan sa pagitan ng mga mandirigmang Magindara at taong paniki. Nais niyang suklian ang pagligtas sa kanyang buhay ng prinsesa ng karagatan. Malakas na pinagaspas ni tandang Maya ang kanyang mga pakpak para mas mabilis silang makarating sa hindi kalayuan. Natatanaw na ni Pedro ang mga sirena na walang tigil na tumatalon ng mataas para hilahin sa tubig ang libo-libong taong paniki. May ilang sirenang duguan at nagkalat na rin sa ibabaw ng tubig ang putol-putol na katawan ng mga halimaw. Ngunit tila hindi nababawasan ang mga taong paniki. Sa dami ng mga ito, kinuha ni Pedro ang sagradong balaraw at hinawakan ng maigpit. Itinaas niya ito sa kawalan at humingi siya dito nang bigyan siya ng kapangyarihan na ubusin ang mga lumilipad na halimaw. Tila naging sunod-sunuran sa kanyang balaraw dahil biglang dumagundong ang kalangitan. Nakakabinging pagkulog ang bumubulahaw sa madilim na sapin ng kalangitan, kasabay ng paglitaw ng kulay kahel na liwanag na nagpapahiwatig ng pag-ulan ng kidlat.
Namangha si Pedro sa mga sumunod na kaganapan dahil biglang umulan ng kidlat. Libo-libong boltahe ng kuryente ang pinakawalan ng kalangitan na kasing tulis ng espada. Bawat hibla ng kidlat ay tumatama sa katawan ng mga taong paniki na ikinatuwa naman ng mga sirena, lalo na si Tandang Maya. Kontrolado ni Pedro ang panahon, kaya tanging mga kalaban lamang ang tinatamaan ng mga matutulis na kidlat na bumabaon sa katawan ng mga taong paniki. Gumuhit ang malalapad ng ngiti sa labi ng mga sirena habang nakatuon ang kanilang paningin sa mga bumubulusok na napakaraming bangkay ng mga lumilipad na nilalang. Sa labis na kasiyahan ng prinsesa ng karagatan, ay umawit ito ng kakaibang musika sa binata bilang pasasalamat sa bagong hinirang na sugo sa kanilang mundo. Siya ang tagapamagitan sa karagatan at si Luwalhati ang tagapamagitan sa kapatagan. Malaki ang kanilang papel sa mundo bilang mga pinuno. Walang hanggang kasiyahan ang nararamdaman ni Pedro sa ipinakikitang kapangyarihan ng Balaraw na kanyang manipulahin ang kalikasan. Naisip niya ang Balaraw ay magagamit niya sa malayo ang pakikipaglaban, habang ang mutya naman ay bibigyan siya ng malakas na pisikal na pangangatawan. Labanan ng mga malalapitan ang kampon ng kadiliman. Sa isang kisang bata, halos naubos ang taong paniki. Hindi mabilang na bangkay ng mga halimaw ang nakahandusay sa ibabaw ng tubig. Nasunog ang katawan na tila nilamon ng asul na apoy. Bago tuluyang maglaho sa paningin ni Pedro ang prinsesa ng karagatan, ay sumigaw siya ng pasasalamat sa paghahandog nito ng magandang musika. Ang himig ng kaluwalhatiang pasasalamat.